Hello guys, good morning. Kamusta kayo? So guys, meron tayong ayusin ngayon, desktop computer. So nag-conduct na rin ako ng evaluation dito. So ang naging findings ko, una, yung kanyang operating system ay Windows 8.1 Professional. At yung kanyang system drive ay naka 0 byte free. So naka-full. So guys, ang maaaring gawin natin dito ay subukan nating i-upgrade ng Windows 10 Professional version na 21H2. So guys, pakita ko sa inyo yung findings natin sa desktop unit. So guys, ito yung system niya. Windows 8.1 Pro. And then yung kanyang system drive, ayan guys, naka 0 byte. So meaning full na siya. Ayan guys, system 0 byte free of 92.4 gigabytes. So guys, ang gagawin natin dito, mag-clean install tayo. So i-upgrade natin ng operating system ng Windows 10 21H2. So guys, ang una natin gagawin ulit, so syempre gumawa na tayo ng USB recovery tools. USB recovery tools para may upgrade natin ng Windows 10 Pro 21H2. So guys, panoorin nyo, sana makatulong. So syempre, una nating uling gagawin, tingnan natin sa BIOS kung naka-boot priority na yung recovery tools natin. So guys, gawin na natin. So insert ko na yung aking recovery tools. Then pasok tayo ng BIOS. Ayan. Tayo sa boot menu, then select natin yung ating recovery flash drive para dun siya mag-boot. Ayan, wait lang natin guys. So ito na, pakita na yung Windows setup. So next lang natin to, next, then install. Yan, mamaya ko nilalagay yung product key. Then, ayun, select lang natin yung professional. Then, next. I accept. Next. Punta tayo sa advanced, guys. Install Windows only. Advanced option. Ayan. So, ayan, makikita nyo yung partition, no?
system reserve, system, saka yung data. So, delete natin yung system. Yan. Wait lang yan. So, ayan. Na-delete ko na yung system drive. So, mag-create na tayo. New. Then, apply. So, okay. So, ayan. Next lang natin. Ayan guys. Installing Windows na. Ayan. Hintayin lang natin. Tuloy-tuloy na yan guys. Hello guys, may nakalimutan pala akong sabihin kanina. So, before tayo mag-clean install o mag-erase ng system, so be sure lang na nakausap natin yung kliyente o yung nagpapaayos nitong unit para tanungin natin siya kung na-backup niya na ba yung kanyang data o kung meron pa siyang files doon. So, yun ang pinakamahalaga nating gawin. Tanungin natin siya kung meron ba siyang file, meron ba siyang application na ginagamit doon. Kasi, syempre hahanapin niya yun. Mahalaga sa kanya yun. So, sa part ko, ang ginagawa ko guys, bago ko siya papuntahin dito sa aking technician's room, so sinisigurado ko muna siya na sinabihan na paki-backup lang po muna yung inyong data bago dalhin dito yung unit. Or pwede naman tayong mag-backup, kaya lang kailangan natin ng consent. Siyempre, meron tayong Data Privacy Act. So, kailangan meron tayong pahintulot galing sa kliyente natin. Kasi, maganda na yung nag-iingat kasi nga, may file nga doon. So, yun guys. Isang paalala ko lang yun sa inyo. So, yun guys. Oops. May error. Windows cannot install. Make sure yun. So may error na lumabas guys. Tingnan natin. Kata ko sa inyo. So ayan no. Windows setup cannot install required file. Make sure all files require for installation. So guys, siguro o maaaring may problema yung hard disk drive nito or yung flash drive. So subukan natin sa ibang recovery tools. So, pinalitan ko guys ng USB flash drive. So, connect tayo.
So ulit tayo guys. Next tayo ulit. Install now. Then select natin yung version ng Windows 10 Pro. Then next. I accept. Next. Advance. So delete natin ulit yung system drive na create natin kanina. Then mag-view na tayo guys. Ayan. So ganun lang guys. Kapag technician ka kasi, so nung nag-aaral ako nun sa school, so may natutunan ako sa aking teacher. So kapag technician, sabi niya, so try and try, then kapag ayaw, palitan mo ng ibang device. So yun yung ibig sabihin ng swapping technique. So kapag ayaw nung una, so palitan mo ng iba. So hanggang sa gumana yung ginagawa mo. So yun lang din yung natutunan ko sa teacher ko noon sa aming troubleshooting and maintenance. So perfect naman. So in-apply ko yon, so okay na okay. So ayun guys, tuloy-tuloy na. So ayan guys, starting na yung services niya. So mamaya,
uh, ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-activate yung Windows 10 Professional from Windows 8.1. So guys, usually ang ginagawa ng Microsoft dito, so automatically na kapag activated na pag in-insert mo na o nilagyan, i-connect mo na siya sa internet. So guys, ipakita ko sa inyo mamaya. So guys, habang naghihintay tayo, pakita ko sa iyo yung mga aayusin pa nating unit. So nandito. Ito guys, yung isa. So ito yung hard drive. So for ano to, for replacement ng SSD. So papakita ko sa inyo yung video vlog dito guys pagka dumating na yung materials. So ito yung printer, hindi daw nagpiprint. So ito naman, hinihintay ko rin to. So best friend ko yung may-ari nito, scientist. Mabait. Hinihintay ko lang din yung kanyang binili na ink. So kasi empty na yung kanyang tank, walang laman. Ayan. Ito naman isang desktop ulit, hindi siya nagbo-boot. So malamang may problema rin yung hard drive or yung operating system. So ayan guys, tingnan natin kung tapos na. Ayun, just a moment na.
So, hintay-hintay lang tayo guys. So, ayun. Personalize na natin guys. So, syempre, piliin natin yung Philippines. Philippines. Yes. So, yung keyboard mo, skip mo na yan. Ayun. So, mamaya na tayo mag-connect. Continue. So, lagyan natin ng username account. Next. Huwag natin lagyan ng password. So, ayan. So, bahala na kayo guys sa personalized setting nyo dito. So, accept. Ayan. We're getting everything ready for you. Malapit na guys. Almost there. Ayun. So, ayan. So, guys, subukan na nating silipin kung activated na siya o hindi pa. So, labas natin yung icon ni computer. Okay. So, ito, right click natin yung this PC guys. Then, properties. Then, punta tayo dito ng change key or upgrade your edition of Windows. So, i-click natin guys. So, ayan. Activation, Windows Edition, Windows 10, then activation unable to reach Windows Activation Server. So, guys, subukan natin insert yung internet. So, yung LAN cables sa network interface card. So, ito guys. Ayan. So, yun, nag-link na. So, tingnan natin guys.
Yes. Tingnan natin kung connected na guys. Ethernet. Ayan, connected na. So, tingnan natin ulit guys sa this PC kung i-auto activate ni Microsoft yung kanyang Windows. So, punta tayo ulit sa properties, then change product or upgrade your Windows edition of Windows. So, check natin to. Click natin guys. So, ayan, Windows is not activated. So, guys, check natin yung enter natin yung product key. So, guys, sandali lang. Enter lang natin yung product key So, yung product key niya ay dapat nating ilagay. So, tingnan natin guys kung mag-activate. So, ayan, nailagay ko na yung kanyang serial key. So, next natin. So, ano sabi niya? Product key you entered didn't work. Check the product key and try again. So, baka mali guys. Yung nailagay ko, sandali lang. Check natin. So, next natin ulit. Next. Activate. And guys, by activating Windows, you get the best experience free from interruption. So, activate natin guys. So, ayun, may lalabas. Unable to activate. We can activate on this device because you don't have the valid digital license or product key. If you have a valid license key or select. So, ayun guys. So, you can also activate this device by going to the store and purchasing a genuine copy of. So, ulitin din natin ulit guys.
So yan. So ganun lang guys yung pag-activate ng Microsoft license. So kailangan mo ng valid serial key. So guys, sana nakatulong sa inyo itong video na to. So make sure kapag mag-i-erase tayo ng o mag-clean install tayo ng system, make sure na naka-backup yung data ng client and then yung licenses ng system. So guys, maraming salamat. Bye!